Hi, Mar. Ah, Hello. paano? Paano ba? Wait lang. Recorded na yan, Oh, Start na yan? oh, kwento ka lang. Hindi ko makalimutan na meron akong bumili sa akin one time sa page ko. OFW siya from Kuwait. Yung husband niya andito sa Pilipinas, sa Batangas. So yung husband niya diabetic. Tapos may bed sore na rin yun. So hindi siya makatayo. Tapos hindi makapagtrabaho yung asawa niya. Tapos anong nangyari doon, pag umihi daw, dumudugo na yung ihi. Kagustuhan niya makatipid sa barley, nagpa-member siya sa akin. Lagi na siyang umorder ng barley sa akin on that time kasi member na nga siya. Tapos ang pinaka the best po doon na experience ko na nagsabi siya sa akin na thank you talaga sa kumbaga, sobrang pasalamat siya sa barley app na yung asawa niya daw nakakapagtrabaho na ulit, nakakalakad na, nakakalinis na ng bahay. Totally normal na daw yung asawa niya. Kumbaga bumalik ulit sa dating buhay. Sobrang masaya para sa akin, kasi grabe parang 'di ba parang normal lang naman din kasi akong OFW sa Taiwan. Tapos hindi ko akalain na dahil pala sa barley makakatulong ako sa ibang tao. Tapos yung maganda pa do'n 'di ba hindi mo siya personally kakilala. Kumbaga meron ding community na tumulong sa akin. Kumbaga nagkaroon ako ng tanong sa isip na kumbaga paano ba mag-convert into business? Paano din ba kami kikita? Aside from barley. Kahit nandun kami as OFW, kumikita kami dito sa Pilipinas. Ano yung ginawa ko? Una-una talaga para mag-grow yung business, duplication talaga. Po, nung bago ako dito sa business na to, una talagang nangyari po sa akin is tinuruan lang din po ako. And then later on, yung mga natutunan ko, yun din yung share ko sa mga members po namin. Talagang effort lang din kami na i-share yung knowledge na meron kami. That's why dun po lumaki yung team. Na nagkaroon po kami ng under our organization na maraming tao din na ngayon po natulungan na ng community natin and ng business. Part ng process yung inaral natin yung negosyo kasi hindi naman pwedeng papasok ka nang wala kang idea, 'di ba? And I'm very blessed na nandyan ka as my mentor na nag-guide din sa akin step by step kahit na bata ko wala akong mang dito sa ganitong negosyo na magkaroon ng idea paano siya gagawin. Sobrang grateful ako sa Spartans community kasi nag-start tayo dito iilan lang eh. Pero kumbaga dito ko nakita na hindi hadlang yung background mo or yung pinanggalingan mo para maabot mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa'yo or sa family mo and even sa mga taong nakapaligid sa'yo. Which is yun yung isa sa bagay na grateful ako sa Spartans community kasi I was able to find a family. Diba? So family talaga siya. Though we are doing business, pero at the end of the day, we are also fulfilling our purpose for ourselves and to the whole community. Lalo na ngayong magpapasko, kailangan, kumbaga tayo mag-start ng simulan din yung pagbabago. Kasi for the past years, dumaan yung maraming Christmas, ang isa sa mga kinakatakutan talaga natin is gastos or papalapit na yung Pasko, 'di ba? So, kailangan magsimula ka na yung pera na meron ka ngayon is mag-start kang i-put up siya sa possible or opportunity na pwedeng lumago. 'Di ba? Yung hindi lang yung pera na meron ka is mauubos hanggang New Year or hanggang next year. So, kumbaga, mag-iiwan ka ng opportunity na pang lifetime, hindi lang pang sarili mo, pero pati pamilya mo magbe-benefit. Pagkakaroon kasi ng tulong or pagkakaroon kasi ng merong taong mabago is syempre kailangan mo na baguhin yung sarili mo. 'Di ba? So, mapupursu mo siya kung merong support system, may community na mag-guide sa'yo. 'Di ba? So, yung pagpapabago ng buhay ng ibang tao, magsa-start siya sa sarili mo.
So, kung hindi ka pa believe or hindi ka pa trust sa sarili mo na kaya mo makapagpabago ng buhay ng ibang tao, paniwalaan mo muna yung sarili mo, sumama ka sa mga taong may community, mga taong gustong tumulong, mga taong gustong tumaas yung kapasidad mo as a person. So, yun yung kailangan mong samahan.